Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 435 Batak City Scholars tinanggap na ang kanilang stipend. LGU Batak planong pataasin ang nasabing benepisyo upang makasabay sa inflation. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Agarop 435 nga city scholars iti syudad ti Batak timawat ti stipend iti kalabas. Bayad ti distribusyon in paganatgat ni Mayor Albert Chua. Ti kinapatag ti edukasyon kan dagiti programa nga bubraan ti lokal a gobyerno. Tapno maipayan dagiti tagtutubo ti napintas a kalidad ti edukasyon. Romromwar nga dadalan itan ti sanggunyang palusod iti nadakamat nga syudad. Pangatuan iti stipend dagiti ubing tapno makasabay iti panagnato ti presyo dagiti magatgatang. Namuan dagiti Batak City Scholars kat umawawat iti 1,500 per month. No isuda ka naka-enroll iti syudad ti Batak. Irinto dagiti agad-adal iti ruwar ti syudad kat umawat namat iti 2,000 pesos ti kada bulan. Tapno adati mausar da akas transportation allowance. Mangnamnamat ti lokal a gobyerno nga agbaling nga inspirasyon. Dilibre ita na panagadal dagiti ubing iti kolehiyo kan iti scholarship da tapno igagaed da ti panagbasa tapno makasapol danto iti dakdakkel pagsapulan iti masakbayan. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo, salt making industry sa La Union muling pagtitibayin. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Napagsasaritaan ti maipapan iti panggap apan nakabiyag manan ti salt iodization program no SIP iti probinsya ti La Union kenda dumapay a probinsya iti Region 1. Naang iti may sa forum para itraytoy ken nagserbikas host ti National Nutrition Council no NNC Region 1. Tarigagi ti forum a mapabilag manan ti Bantay Asin Task Force iti La Union ken mapasaya ti salt iodine checker machine. Iti mensahe ni Miss Maria Evelyn Carpio, nutrition specialist, manipod iti UNICEF, in paganatgat na ti kinapatag ti akam dagiti ahensya ken units ti gobyerno para iti panakapatibkar ti SIP. In maragawag mat ni Mr. Kendall Pilgrim Gatan, officer in charge ti NNC Region 1, at rasyon 1 ti kababan iti panagkonsumo iti iodized salt iti household level iti entero apagilyan nga addan iti 11.8% kas maibasa ito report ti National Nutrition Survey. In parangmat ni Dr. Andy Tadeo, Director ti DIMSU MLUC Fisheries Research at Training Institute, dagitar aramidan ti Universidad, tapno mapabilag manan ti salt making industry ti La Union, babaan iti na duma-duma nga inobasyon. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, lokal na pamahalaan ng Borongan, magbibinuligay ng ayuda sa BWD para sa gaganaping First Eastern Samar Provincial Water Summit. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Nakatalaan humatagin ayuda pinansyal at lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan, kantidad 290,000 pesos sa Borongan Water District na para doon pa na nagbalayan ng BWD nga First Eastern Samar Provincial Water Summit nga pagbubuhatan sunod nga bulan han Marso. Ininbasen ginaprobaran nga sanggunian panglungsod Resolution number 210 of 2024 nga nagtutugot nga sumuloding kasabutan at lokal nga pamunuan na BWD para nasabi nga katuyuanan.
Tuwing nga Water Summit na magkamay-ading komprehensibong konsultasyon at mga stakeholder, aber mapag-irestoryahan nga matidyan hinhaong nga solusyon at mga problema nga ginatubangan BWD ug iba pa nga water district sa probinsya agud ma-improve atong water services nga mapiho atong water security. Ginlalauman nga matambong ni Local Water Utilities Administrator at Sir Vicente Ome reveal kaupod atong iba pa nga mga kawanhang lowa hanasabi nga Water Summit. Di ka nga syudadan Borongan, Sok, Aberia, Rancho Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Pumunta naman tayo sa Sogod, Bureau of Fire Protection sa Southern Leyte. Handa na para sa Fire Prevention Month. Pakinggan natin si Dalia Urit para sa kabuang ulat. Pinasubay sa pag-arangkada sa Fire Prevention Month karong buwan sa Marso, ang Bureau of Fire Protection kag BFP Masin City Office nangandam na para sa kalihukan subay sa naasoy nga selebrasyon. Matud pa ni Senior Fire Officer 3 Maria Elena Galion sa City BFP Administration Section, himuon ang kick-off ceremony unang adlaw Marso 1, diin masaksihan ang motorcade sa mga sakyanan sa kabumberuhan, libot sa mga kadalanan sa dakbayan sa Maasin. Dugang pa, aduna sa paghimuong Barangay Fire Olympics, ingon man poster making contest alang sa mga kabataan aron mapalambo ang ilang talento sa pagdrawing. Hugod sab nga pakusgan sa mga kawaning sa BFP ang pagsabwag sa mga fire safety tips sa mga kabarangayan ug mga aktibidad nga gitumong sa paghatag kay balo aron malikay sa sunog ang publiko. Samtang bago na ang pangu sa Masin City Fire Station ug siya mao si Fire Inspector Joshua Shane Zaspa kinsa miya sumer sa pwesto miaging buwan. Matud sa opisyal, ang Fire Prevention Month sa ulugon sa buwan sa Marso sanglit mao kini ang pagsugod sa panahon nga moinit. Balita gikan sa Southern Leyte, kini si Dalia Abiara Urit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dalia Urit mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao, business permit renewal ng City Hall hanggang alas 10 ng gabi ngayong Huwebes na lamang. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Gipahibalo sa Business Permits and Licensing Division ang mga negosyante sa Cagayan de Oro nga lugwayan sa ilang buhatan ang oras ting trabaho padulong alas 10 karong gabi Huwebes, Pebrero 29 kay mao kini ang deadline sa renewal sa mga business permit. Matud ni City Treasurer Jasmine Maagad nga tuyo sa paglugway sa working hours ang paghatag og kahigayunan sa mga negosyante sa syudad kinsa maulahi pag-renew sa ilang mga business permit. May numduman nga naabot na sa City Hall ang target ni ini nga 20,000 ka business permit renewals niadtong Pebrero 25. Niadtong Pebrero 19 hangtod Pebrero 25 nakadawat ang City Hall og 1,501 ka business permit renewal ug 179 ka bag-ong business permit registration. Ang BPLD niingon nga nisaka kini ngadto sa 20,086 ka business permit renewals sa dakbayan uban sa 1,311 ka bag-ong business permit registrations o sa kinatibukan nga 21,397 ka permits nga gi-issue sa City Hall gikan Enero 2 hangtod Pebrero 25. Mas dako kini o gamay sa 19,674 ka business permit nga gi-issue sa City Hall sa miaging tuig. Nagpasidaan si BPLD Head Jason Adasa nga mag-atubang na sa multa ang si bisan kinsang negosyante nga mapakyas pag-renew sa business permit iniglapas sa extended deadline sa renewal. Gikan sa Cagayan de Oro City, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga, Philippine Experience Program ng Department of Tourism o DOT inilunsad sa Zamboanga City.
Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Shirley Espino. Aquí na siyudad de Zamboanga, el Departamento de Turismo para na launching del Philippine Experience Program o PEP, Culture, Heritage and Art Caravans ng Western Mindanao. Mismo si DOT Secretary Cristina Frasco, ella visita na siyudad junto con na siya magabisita desde Manila y foreign dignitaries para na launching del mencionado programa de gobierno. Parte ng mga lugar na Zamboanga kaya visita al DOT, amo el Fort Pilar Shrine, Isla de Santa Cruz desde Lagoon y otros pa mga tourist spots na siyudad anti-ayer. Objeto de la actividad que parte del aka-87 celebración de Día de Zamboanga este mes de febrero para darle oportunidad con el mga bisita para mira y experiencia el rico kultura y herencia na diferente mga rehiyon na país. Desde aquí na siyudad de Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dakuin naman natin ang Iligan, inflation rate sa Northern Mindanao na italang bumaba sa 3.1%. Narito ang detalye ng balita mula naman kay Sheriff Timhar Habib Majid. Natala nga miubos sa 3.1% ang inflation rate sa Northern Mindanao region sa buwan sa Enero 2024, diin natala kini sa 4.8% niadtong Disyembre 2023. Kini subay sa report ni Philippine Statistics Authority Regional Statistical Service Office 10 OIC Dr. Janet Aves atol sa press conference on Northern Mindanao Inflation January 2024 nga gipahigayon ni antong Pebrero 26 sa De La Sotal, Cagayan de Oro City. Sa iyang pamahayag, wala kini magpasabot nga niubos ang inflation rate ug muiubos usab ang presyo sa mga batakang palaliton apan nihuyang lang ang pagsaka niini. Sumala pa sa report, dako ang kontribusyon sa commodity group sa downtrend o pagpunhod sa inflation niadtong Enero 2024, diin ang food and non-alcoholic beverages adunay bahin nga 84.1%, housing, water, electricity, gas and other fuels 9%, ug personal care and miscellaneous goods and services 3.8%. Samtang ni-report nga ang Cagayan de Oro City nga adunay 21.1%, Misamis Occidental 19.8% ug Lanao del Norte 19.6% nga nagunang contributor sa pagpunhod sa inflation rate sa tibuok Northern Mindanao. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na natatapos ang ating regional news.